guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. You are strong, full of strength, fiery, makikita sa iyo authority. May authority ka spiritually. Yes, you have a authority spiritually. You're a hero. Pwede ka nang makapag-save pagka ganyan. Kasi clarified by the hero. You can cast out demons. Yes, you can cast out demons. That's why there's hero here. See, anyone can do that if they have the authority, spirituality, and anointed by God, no? Of course, pag evildoer ka, you're evil in nature, ay hindi. Of course, dapat ay mabuting tao ka din talaga. At pure yung soul mo, pure yung heart mo. Ayan. And, ano pa? Well, meron pa to eh. You have the power to break the curse. Kasi parang, ayan o, the curse or witchcraft to release those who are in the inside of this shell or egg na meron pang spider na parang pinuluputan ng spider. You can release them. You can set free those people. You can set them free. You can set them free from all the bandages. So ano pa? Ano pa ang energy mo ngayon? Healing. And this, nag-heal ka ngayon. Or else, what's the healing here? The scribe, you can heal. You can heal others, right? You can heal others. You can heal others from their illnesses. We know where using your mouth, you can heal others with the healing here. Sa healing na energy na lumabas. You can heal others using your words. Ay, no. Nag-heal ka ngayon, yun ang ano dito. Yung ibig sabihin ng healing. Ikaw to na nag-heal ngayon. And, yung mind mo, yung anything that are blocking your mind, influencing your mind, your throat chakra, your intuition, your whole body na for sure. Inihil yan, no? Para maging strong ka at maging healthy ka na. Your mind and body, your soul, your spirit. Ikaw to, hinihil ka. Yun ang ibig sabihin dito ng healing, ha? Ayan. Yan. And this, ano pa ang energy mo ngayon? The scribe, you are a messenger. Your words are powerful and guided. Hindi naman sa powerful. The scribe, you are a messenger with a scribe here. Yun sa ibig sabihin ng scribe, ha? You are a messenger and your mind is clear, sharp, kasi may ano dito, may sword. And yung mga sinasabi mo ay
from heavenly realm? No, hindi from heavenly realm. We describe here. From God. Yung pinapasabi sa'yo ng God. Upright ba itong love? From God. Yan, from God. Pero alam niyo naman yung evil, kasi collective reading ito guys, alam niyo naman yung words of evil, no? Pag false at minimislead niyo yung ibang tao na kasinungalingan yung sinasabi ninyo, ay hindi yan from God, ha? Pagka gumagawa-gawa kayo ng kwento, hindi yan from God. Hindi yan kasi collective reading ito eh. So take only kung ano yung makaresonate sa inyo. Baka mamaya iisipin ng iba kasi collective reading ito. Baka isipin ng iba kahit mali na yung sinasabi nila o gumagawa sila ng kwento o they tell lies and evil and they mislead others ay tama na yung ginagawa nila kasi yung iba ay nabubuhay sa kasinungalingan. Lalo na yung mga psychopaths at mga narcissistic. They believe on their own lies. Kaya I'm telling you, this is a collective reading. Kaya nga dapat alam ng bawat tao kung ano yung tama sa mali. They're aware of what is right from wrong. That's why I'm sharing it to you. I'm explaining it to you, no? Sa mga iba ko pang videos, what is right from wrong, what is good from bad, what is evil, so that you will know. Of course, lies, lying, manipulating others, and misleading others, and making stories ay nasa evil side yan, nasa devil side yan. Ang truth ay nasa side ng God yan. Yan ang katotohanan dyan. Ang truth, ang nagsasabi ng totoo na sa side ng God yan. Kaya wag magsinungaling. Kasi pag sinungaling ka o pag mahilig kang gumawa ng kwento at magsinungaling o kahit pati yung sarili yung paniwalaan mo sa kasinungalingan mo ay nasa side ka ng devil. You are evil. Ganun yun eh, di ba? Ano pa ang energy mo ngayon? You are passionate, risk taker, courageous, na mag-umpisa ng new path, to take action, to start a new path, to walk on a new path. You're fiery oh. And parang intense yung color. And you're so brave. Fierce. And you're ready for a new beginning, a new adventure, a new life, a new path to walk. Ganun guys. Message ng angels for you o kung sino man ang nag-guide dito ngayon. Sino ba nag-guide dito ngayon? Angels ba? From heavenly realm? Hindi. Sino nag-guide dito ngayon? Si Jesus Christ ba? Si Jesus Christ daw nag-guide dito ngayon. Kinaklaro ko talaga dito ha, yung kanina kasi baka yung iba kasi sana'y nakakasinungaling kasi this is a collective reading and you know, iba-iba kasi yung nanonood. Kung sino lang talaga matsamba na energy. Ganon. Hindi po lahat ay makaka-resonate ha. Kasi collective reading po ito. Kasi baka yung iba na evil doers at yung makapanood na mga mahilig magsinungaling, they tell lies,
and manipulation. They manipulate others. Mahilig gumawa ng scheme at deceit, panlalansi, at evil, no? Mga evil doers. Isipin nila na tama yung ginagawa nila. Hindi po ganun, ha. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, mag-stick dapat sa katotohanan. Don't tell lies. Tell the truth. Magustuhan man ng iba o hindi, na kung about man sa'yo, o kung ano yung mission mo, ano yung purpose mo, or anything that is true, o sinabi sa'yo ng God, or angel man, ay walang masama na magsabi ng katotohanan. Kasi suportahan ka ng langit. Ganun yun, di ba? Pero kung sinungaling ka at iniiba mo yung o parang manipulative ka, iniiba mo yung kwento na hindi totoo yung sinasabi mo, nasa side ka ng devil. Kasi ibig sabihin nun, ay liar ka. Sino bang liar? Sino bang father of all lies? Di ba devil? Oh. Kaya huwag magsinungaling. Huwag magmanipula. Ano ang gustong sabihin ni Jesus Christ sa inyo? Kasi si Jesus Christ ang nagagay dito ngayon. Sa mga viewers, sa lahat ng viewers, anong gustong sabihin ni Jesus Christ sa inyo? Ano ang message ni Jesus Christ sa inyo? The strength in reverse. Huwag maging proud, huwag maging narcissistic po ba? Hindi yung narcissistic ha. Huwag maging huwag maging proud to eh. Yung parang superior or majestic yung personality. Huwag maging mapagmataas na parang maghari-harian. Ganun kasi yung hindi daw. Huwag maging mayabang. Oh my gosh, huwag maging mayabang daw, no? Huwag maging mayabang kasi message yun sa inyo eh. Yan ang kanya. Huwag maging mayabang. Tapos ito in reverse din to. Na huwag maging mayabang na, more clarification. Basta huwag maging mayabang, no? Ganun. Huwag maging mayabang. At huwag yung bantayan, kasi ito yung mga ganito, mga nangi-spy, nangi-stalk. Huwag yung bantayan yung buhay ng iba. Huwag maging mayabang daw. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, be humble. Pero kung bastusin ka ng iba ay, of course, may tama po ba yun na defend mo yung sarili mo? Na i-defend yung sarili, Lord Jesus Christ, pagka may abusado at may mga nambabastos. Ay, hindi daw tama na i-defend yung sarili. Yung kasi paniniwala ko, i-defend ko yung sarili ko eh. Pinagtatanggol ko talaga eh. Away na kung away, ganun ako eh. Pero mali daw yun. Dapat ay ipasayo na lang, Lord Jesus Christ, pagka may nambabastos o may abusado. Ipanalangin na lang sa'yo, ganun ba yun? Ganun daw. Dapat ipanalangin na lang sa kanya yung mga doon daw magsumbong sa kanya. Ipanalangin na lang sa kanya pag mayroong nambabastos, pag mayroong mga abusado. Wag daw, hindi daw kailangan maging defensive o i-defend yung sarili na ipaglaban mo pa talaga, no? Na kung ano yung tama sa mali, ganun ba yun? Hindi naman sa ganun na, of course, tama po ba na ipaglaban yung tama? Ay, hindi din. Hindi din tama na ipaglaban yung tama. Basta, i-ano lang sa kanya, sabihin lang sa kanya daw, ganun. Kasi,
Para kang naging controlling daw niyan. Manipulative or controlling. Kasi ganun ako guys, no. Sa totoo lang, ganun ako eh. Pag alam kong tama ako, ay talagang paglalaban ko, away na kung away. Ganun ako eh. Pero mali daw yun. Yun ang paniniwala ko kasi bata pa ako. Kaya, nung bata pa talaga ako guys, matapang ako. Pero mabait din ako na parang ano ba, ayaw ko lang na may abusado. Yung parang ganun ba. Kasi, defensive siguro ako ganun. Kasi alam ko yung ano eh, yung na kailangan kong depensahan yung sarili ko. Syempre, yung sarili ko, didepensahan ko eh. Ganun ako. So, mali daw yun, no? Dapat daw ay isumbong na lang sa kanya manalangin. Ganun. Ano pa, Lord Jesus Christ, ang... anong pa, Lord Jesus Christ, ang message mo sa mga viewers? Ano pa ang gusto mong sabihin sa kanila o i-message mo sa kanila? Death card in reverse. What's with the death card in reverse here? Clarify natin. Ay, wag daw mangnakit, wag daw magdala ng kapistihan, wag daw gumawa ng witchcraft. Ay, oo, wag daw gumawa ng witchcraft. See, na ikaka-harm ng iba. O, na para bigyan ng sakit and illness or diseases ang iba na alam niyo yun. Wag daw gumawa ng witchcraft, yung magbigay ng sakit. Wag daw gumawa ng witchcraft, any witchcraft, spells, rituals. Alam niyo naman witchcraft, di ba? Wag daw gumawa ng witchcraft. Bakit po, Lord Jesus Christ, madami po ba sa viewers ang gumagawa ng witchcraft? Madami daw sa viewers ang gumagawa ng witchcraft. Kahit yung mapalipad hangin, bulong, kahit yung ginagawa ninyong gayuma, spell, at bulong sa picture ng person ninyo, witchcraft yan ha. It's witchcraft. Pati yung palipad hangin, witchcraft yan. Bakit? Dahil mapupunta po sa impyerno ang kaluluwa na mga patuloy na gumagawa ng witchcraft. Ganun po ba? Oo, dahil mapupunta pagsisisihan nyo daw sa huli. Pag nandun na kayo sa impyerno, yun ang sinasabi niya. So, parang you will regret it. Pagsisisihan nyo. Talagang magigrief kayo sa impyerno. Pag pinapatuloy nyo. So, stop doing witchcraft. Yun ang sinasabi ko. Hindi sana nanakot ako. Kasi mission ko nga yan eh. Hindi na matanggap ng iba na mission ko ay spiritual. Alam naman ipilit ko na sa practical plane ng aking mission eh. Yun ang binigay sa aking mission eh. No, kung ano lang yung totoo na alam ko. Hindi lang naman ako yung may mission spiritual. Diba? Madami din. Huwag maging mayabang, huwag gumawa ng witchcraft. Yun ang sinasabi niya. Kasi pagsisisihan nyo daw. Dahil mapupunta sa impyerno ang kaluluwa ninyo. Pagsisisihan ninyo. Siyempre, pag nandun na sa impyerno, puno ka na ng pagsisisi nun. Ay, buti kung mapabalik mo pa. Di ba? Buti kung may second chance, wala na yan. Gano'n yun. Bakit sinasabi yan ni Jesus Christ sa inyo? Kasi nagkikare yun sa inyo. Jesus loves you. Kasi mahal niya yung mga tao. Kaya nga nag-sacrifice siya, di ba? Para i-save yung humanity. Kasi kung yung God lang, ay vanish na yan nung unang panahon pa, di ba? Yung mga dating nakatira dito. Dati mga, nung wala pang tao, mga dinosaur daw. Di ba kasi mga brutal at evil yung dinosaur din talaga nung nagkakainan na malala na parang hindi na makontrol. Kung kaya nga, nilipol lang God. Di ba? Tapos yung sa panahon ni Noah, dahil evil yung mga tao, nilipol.
Tapos nung panahon ni Jesus Christ, siguro lipulin na naman noon yung mga tao. Kung kaya, tama po ba Jesus Christ? Lipulin na naman yung mga tao noon nung panahon. Nung, nung, ng God, nung time na present na mag-sacrifice ka para i-save yung humanity, yung human race. Oo, lilipulin na naman ng God daw dapat. Yung mga tao, lahat ng tao, kaso lang nag-represent. Siya yung parang nag-ako, no? Parang siya yung nag-sacrifice na lang para ma-save pa, para magpatuloy ang pamumuhay ng mga tao, para may mabuhay pa ang tao. Para, ayan, hanggang sa dumami na ng tao. Diba? Ayan. Pero, tingnan nyo, nag-sacrifice na siya, minak siya ng mga tao, di ba? As in na madami talagang evil na tao noon pa lang. Madami na talaga umiiral yung selfishness, insecurities, evilness, and kung ano pa, kagahaman, sakiman, kaya nga, lipuli ng... O di ba magkakaroon na naman ng end of the world? Nakatakda na yan ang mangyari. Dahil nasa Biblia yan eh. Nasa end of times na nga tayo eh. Nakita niyo sa California. Ano ba yun? Nag-umpisa na po ba yung end of the world, Lord Jesus Christ? Nag-umpisa na yung end of the world daw. Ngayon po bang 2025 nag-umpisa ang end of the world, Lord Jesus Christ? Tingnan lang natin kung ano yung sagot niya. Hindi ngayon 2025, 2024 pa po ba nag-umpisa ang end of the world? 2024 pa nag-umpisa na yung end of the world. Kasi 'di ba may mga noong 2024 may mga nangyayari na ng mga signs na nasa end of times na or babalik na si Jesus Christ. Na yung mga oasis, tapos yung sa Euphrates River, bumababa yung tubig, no, lumiliit na. Tapos yung inatake na ng Mesopotamia o ng Iran, yung Israel. Tapos meron pa, madami pa. See? Doon nga sa vision ko, di ba, Lord Jesus Christ, doon sa vision ko na napakita ka sa akin. Yung sa vision ko na napakita kayo sa akin, na bumaba kayo, yung vision ko na yon. Actually, palagi akong pinapanaginip, yung pala vision pala yun, ni Jesus Christ eh. Na bumaba sila. Ang kasama niya daw mga kapatid niya yun, mga kapatid niya. Kasi hindi lang naman siya yung anak ng God eh. Doon sa langit, madami yan sila. No? At may nanay yan. Yung sinabi nga doon sa Paul, kay Paul, sino ba yung Paul na apostol? Paul ba yun? Paul ba yun? Diyan o Paul? Ewan ko. Basta ganun. Na nung nag-resurrect na si Jesus Christ at dinalaw ata siya, napakita sa kanya. Di ba namatay siya tapos napakita ata kay Apostol Paul ba yun? Sino ba yun? Si Paul the Urgent. Basta ganun. Sinabi niya na may nanay siya sa langit, androgynous. Yun ang tinatawag ng Holy Spirit. Kasi may nanay talaga yan. Iba yun si Mama Mary, dito yun sa lupa na nanay niya. Meron din siya nanay na talaga dun sa langit. Na kung kaya may mga kapatid yan. Ganun yun. Ganun yun. Maniwala man ko hindi, ibasahin nyo na lang. Basahin nyo. Meron sa YouTube niyan na si Goddess Barbelo ay androgynous. Ulitin ko ako. Ako po ba talaga si Goddess Barbelo, Lord Jesus Christ? O ako daw talaga si Goddess Barbelo eh. Pinadala din ako dito para maging sugo po Hindi para maging sugo, kundi para magturo ng wisdom. Para magturo nga ng wisdom sa inyo eh. Iba yung wisdom na tinuturo ko dito eh. From heavenly realm, no? From heavenly realm. Hindi man ako palaging pinapanaginip o hindi yung panaginip, yung nagpapakita sa vision ko si Jesus Christ at yung God.
at yung mga angels at yung mga kapatid niya. Pero mga ilang beses din. Mga, mga ilang beses na, madami na din. Ay, madami na ba? Basta mga ilang beses na, hindi man palagi, pero madami-dami na din. Oh. Parang masabi ko madami-dami na din. Simula pagkabata ko. Siyempre, wala talaga akong malalay. Yung naalala ko lang yung bumaba ako. Ano po ba yung parang panaginip ko na yun, Lord Jesus Christ, na bumaba ako, na thin ako, na yun na mukha androgynous talaga yung mukha ko doon. Puting-puti, no? Pati yung pakpak ko puting-puti. Tapos nung paglapag ko parang ano pa yung pakpak ko parang may mga nalagas na balahibo. Pero hindi, parang madami pa nga nalagas na balahibo eh. Ano ba yun? Vision po ba yun? Tawag doon. Vision din daw yun eh. Yung tawag doon eh. Tapos yung paa ko doon, para bang, di ba yung talampakan ng paa? Ang haba. Ang haba guys. Hindi siya parang sa tao na, na maiksi lang. Parang napaka-tanus ba? Napaka-Hawaiian. Basta mahaba siya guys. Ganun. Kasi nakita ko eh. Sa vision ko, ang haba. Tapos puting-puti ako na payat. Hindi ako chubby. Hindi ako katulad ngayon. Ganun. Tsaka, ano talaga, meron pa po ba akong makikita sa anino ko, Lord Jesus Christ, na ilaw? Katulad nung high school ako na dumadaan ako sa Palayan. Pag dumaan ako ulit sa Palayan at nasinaga ng araw yung ulo ko at makita ko ba ulit yung ilaw na nakapalibot, nakaikot sa ulo ko, ay hindi. Ano ba to? Upright ba to? Makikita ko daw ulit yun. Na pahalang pa. Makikita ko daw ulit yun. Makikita ko daw ulit yun. Kaya natataka ako nun. Tanong ako ng tanong, bakit may ilaw yung ulo ko? Ito hindi yan yabang. At least totoo naman yan. Kasi nahiwagaan din ako, bata pa ako nun eh. Yan. Meron pang mga, kung kaya 'di ba, mga ano sa inyo mensahe, parang hindi people pleaser, hindi para i-please yung mga viewers, instead to change you, to make you change and to be a good person, and to transform to become a good person, and to give up your evil, kung meron kayong evil nature, evil doers kaya, sa mga evil doers lang. And kung meron kayong mga ginagawa na kasalanan na continuous, ay tigil nyo na. Huwag nyo na embrace yun. Kumbaga, tigil nyo na. Kontrolin nyo na yung sarili nyo. Disiplinahin yung sarili nyo. I-give up nyo na yun. I-release nyo na yun. Tanggalin nyo na yun sa sarili nyo. Tapos yung kung gumagawa kayo ng evil ay itigil nyo na din. Tapos iwasan yung paggawa ng evil din talaga. Huwag nyo na kayong gumawa ng evil para ma-save kayo. Kagaya ng witchcraft, ay talagang mapunta kayo sa impyerno pag sige kayo gawa ng witchcraft, kahit bulong lang yan sa picture. Nakikita yan. Kahit mga palipad hangin lang yan, ay nakalista yan, nakikita ng mga, syempre, celestial beings, heavenly realm ng God. Diba? Kahit nasa isip lang yan, nakalista yan. Alam yan. Wala kayong lusot dyan. Ano pa? Message ng angels for you. Ay, ano ba yan? Weird talaga to guys, kasi spiritual to eh. Hindi naman to sa ano eh. Sa mga nagsasabing weird yun, weird talaga to para sa mga hindi sanay sa mga ganito. So, ano pa ang message? Ay, message pa lang Jesus Christ. Yun na yun, yung message niya sa inyo.
Siya ang nag-guide dito ngayon, huwag na yung angels. Siya nag-guide dito ngayon eh. So ano pa? Samantalahin natin na siya nag-guide dito para mag-guide kayo kung ano yung tama para maiwas kayo sa yung kaparusahan sa impyerno, no? Para alam nyo na kung anong dapat iwasan, no? Kung ano yung mga advice niya din, yung mga messages niya, yun yung messages na huwag maging mayabang, huwag mo anong witchcraft. Dahil pagsisiyan nyo pag nanduro kayo sa impyerno. Sige. Diba? So ano pa? Bahala yung ayaw maniwala, no? Sa huli ang pagsisisi ninyo pag hindi nyo tinigil yung ginagawa ninyong evil doings, at pag hindi kayo nagbago, kailangan pag nagrepent at nagbago, ay bago talaga. Huwag yung pabalik-balik, huwag yung balikan yung yung ginagawa nyo na kasalanan at evil, di ba? Magbago na fully, completely. Yung parang panguto lang na pabalik-balik kayo, sige kayo repent, tapos sige pa rin kayo gawa ng alam niyo na kasalanan at evil. Tapos yung iba baliktarin pa nila yung ginagawa nila ng scheme, very cunning. Yung iba baliktarin nila, isumbong nila yung isang tao na ganito ganyan, no? Pero yun pala sila may pakana, scheme nila, plot nila yon para palabasing masama yung isang tao na siya ang may kasalanan dahil nagalit, dahil binuli nila, binastos nila, disrespect. Pero yun pala plots na nila yun, deceit na nilang ginawa, yung tricks nila para magmukhang masama, para magmukhang yun ang masama pag nagalit na, dahil binuli siya. Kahit sino naman ibuli, pero masama po bang magalit pag binuli, Lord Jesus Christ? Hindi naman. Hindi naman daw masama ang magalit pag binuli. Kasi ibig sabihin, pag nagalit ka, na binuli ka, naglalagay ka ng boundary, no? Ganun po ba yun? Hindi. You defend yourself. You protect yourself. Kasi yung mga ganun ay, i-ano nga sa kanya, panalangin eh. Pero, hindi masama daw na magalit, kasi normal na reaction talaga ng tao, no? Pag binastos ka o binuli ka, ganyan naman yung mga bully. You defend yourself, you protect yourself from the abusers. Ganon. From those bully. Kasi parang pag hindi mo dinipinsan yung sarili mo, pag hindi ka nagalit, ay parang okay lang na ganunin ka nila, i-bully ka nila. And it's a normal human reaction, yung bully. Yung bully. Yung bully. Yung magalit pag binuli. Ay gawan ka ng evil, di ba? Deceit scheme, magalit ka talaga. Alangan na, matuwa ka pa. Pag binuli ka, lalo na kung sinasadya nila. Di ba? Tingnan natin. Of course, yung devil, ayaw nilang magbago kayo. Ayaw nilang yung magbago kayo completely, kasi gusto nilang makuha yung soul ninyo, yung kaluluwa ninyo. Yun ang kanilang goal, di ba? So, dapat alam nyo kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung truth sa lies. Alam nyo dapat kung sino ang tunay at hindi. Kung sino nagpipretend sa tunay. Mga ganun ba? No? Ay mahalaga yung may wisdom, yung ma-develop yung wisdom din talaga, yung maging wise yung isang tao. Kahit yung foolish ay pwedeng maging wise. No? Basta baguhin yung sarili. Maging mabuting tao. No? Iwasan at i-let go. I-release at tigilan na
ang paggawa ng evil at yung pagiging evil at yung paggawa ng masama at yung pagiging masama. Ganun yan. Mahirap ba yun? Para siguro sa mga sanay na sa paggawa nun, na nakasanayan nila, mahirap yun para sa kanila. Lalo na yung nai-enjoy nila yung paggawa ng evil at masama. At yung pagiging masama at pagiging evil at pagsisinungaling at pagiging manipulative at panlalamang at panlalansi sa kapwa, ay mahirap siguro yun para sa kanila. Pero para sa akin, hindi mahirap yun. Hindi. Madali nga eh. Ayan. Ito naman. Ano yung, sino ang darating sa'yo? Sino ang darating sa'yo? When it comes sa love life mo, meron ba darating sa'yo na mag-pursue sa'yo? This is a collective reading, guys, ha? Baka mamaya. Meron. Pag collective reading, alam nyo na yan. Search for the collective reading. Kung sino lang talaga ang matsambahan na energy o ang kinukuhaan nyo ng energy ni Jesus Christ. Diba? Collective reading. Ako, prangka po ako, direct. Hindi po ako mahilig magsinungaling. Talagang kiniklear ko na yun po ang collective reading. Kung sino po ang makuha ng energy, kung sino bang kuha ng energy in Jesus Christ. Yan ha. Kasi siya ang nag-guide dito ngayon. So, siya ang mapipick kung sino kuha niya ng energy. So, mga viewers, kung sino kuha niya ng energy. Sa readingan, ayan, kuha ng energy. Page of Wands, parang mature pa to. Pero excited to, brave, passionate, and positive siya. And may focus, parang nag-umpisa na din, parang excited na mag-umpisa o mag-take ng action to start a new, to walk and to pursue a new path or to pursue you, pwede din. And fresh yung kanya energy, full of vitality. Parang masiyahin na, ganon. Excited pa nga eh. So, umpisa niyang lakbay na path. So, umpisa niyang gagawin. Kilala mo na ba to? Itong person na to na mag-take ng action sa'yo? Ay, kilala mo na daw. When it comes sa love life mo, kilala mo na daw yan. Ano ba yan? Anong intention sa'yo ng person na to na mag-take ng action sa'yo? Bakit excited pa? Queen of Swords and Seven of Pentacles. What's with the Queen of Swords here? Ay, kung ano iniisip niya ngayon, na lagyan ka ng healthy boundary. Ikaw yung lalagyan niya ng healthy boundary. Pag asawa ka na niya, pag isa na kayong pamilya, syempre pag napangasawa ka na niya, yun ang kanyang intensyon, no? Pag asawa ka na niya, poprotektahan ka niya, lagyan ka niya ng healthy boundary. Ba't anong tingin niya wala kang healthy boundary na nilagay sa sarili mo? Oo. Kung kaya, uno ka ng baggage at negativities ng iba o na nabuhusan ka na ng negativities nila kasi wala kang healthy boundary. So, ibig sabihin, siya to, yun ang intention niya no? Intention niya, pag napangasawa ka na niya, pag mag-asama na kayong dalawa, pag bumuo na kayo ng pamilya, pagkasama ka na niya, ay lalagyan ka niya ng healthy boundary. O maybe tuturuan ka niya kung paano maglagay ng healthy boundary. And para hindi na din tengga yung connection nyo. Para hindi na kayo nag-antayan pa. Yan. At ng tamang panahon. Nagantay ng kung kailan kayo bubuo ng pamilya. Ganon.
May divine timing ba sa inyo ng person na to na Page of Wands? May divine timing ba? Wala namang divine timing. Eto na ba yung the one? Yung Page of Wands na yan? The one for you? Oo, siya na yung the one for you. Yung Page of Wands na yan. So confident. Kaya magte-take siya ng action eh. Driven talaga. Goal-driven na mag-take na action sa'yo. Siya na yung the one. Huwag nating pakialaman yung buhay ng iba, yung love life ng iba, guys. Na kayong gumawa ng witchcraft. Madami daw sa mga viewers ang gumagawa ng witchcraft. Sa demonyo yan. Sa devil yan. Traps ng devil yan, guys. Yung paggawain kayo ng witchcraft spells. Any type of witchcraft. Black magic, dark magic, magics. Para makuha ang soul, ang kaluluwa ng mga tao. Linangin lang kayo ng mga demonyo at devil. Na parang ang gusto nila ay magpatuloy kayo sa ginagawa nyo. Tuloy-tuloy. No? Sige, gawa ng gawa. Hanggang sa huli na yung pagsisisi pag nandun na sa impyerno. O, diba? Maging wise. Huwag maging foolish. Yan. Love yourself. So, kung mahal yung sarili nyo, ay ayaw nyo punta sa impyerno eh. Pero kung hindi nyo mahal yung sarili nyo, ay okay lang sa inyo na mapunta kayo sa impyerno. Sige, gawa ng sinasabi sa inyo ng devil, ng mga demonyo, ng mga evil na gawain at mga masasama. Na parang bahala na mapunta kayo sa impyerno. Kasi hindi nyo mahal yung sarili nyo eh. Ganun yun. Pero kung mahal yung sarili nyo, ay ayaw nyo mapunta sa impyerno. Talagang baguhan yung sarili nyo. Diba? Ayan yung sinasabing Jesus Christ yan. Ibig sabihin, may care sa inyo si Jesus Christ. Kung kaya nga, sinasabi niya sa inyo, huwag maging mayabang. So, ibig sabihin, maging humble kayo dapat, diba? At maging down to earth, no? At, huwag gumawa ng witchcraft. Yan ang sinasabi niya yun. Dati yung sinabi niya, nung siya nag-guide din sa akin, nung nagpakita siya sa vision ko noong umaga, siya din nag-guide nun sa akin eh. Sabi niya, huwag i-embrace ang paggawa ng evil, iwasan ang paggawa ng, huwag i-embrace yung paggawa ng masama, iwasan ang paggawa ng evil. Ibig sabihin, i-let go na, i-release nyo na, o tigilan nyo na, tanggalin nyo na yung, sa sarili nyo yung paggawa ng masama, change, completely, repent and change. Pero kung babalikan nyo naman, uulit naman kayo sa paggawa ng mga kasalanan, at hindi nyo iniwasan yung paggawa ng evil, patuloy yung ginagawa yung evil, yung mga gano'n at kasalanan, ay mapupunta kayo sa impyerno. So, hindi yan pananakot ni Jesus Christ para maiwas kayo sa impyerno, na mapunta sa impyerno. Yan ang totoong nagkikare. Pero kung yung mga hindi nagkikare sa inyo, ay konsentin kayo, tolerate kayo sa masama at evil na gawain. At yung pagiging evil at masama. Hanggang sa uli nyo na lang ma-realize pag nandun na sa impyerno, ay ito pala, totoo pala. Di ba? See? Anong kit-kit? At, teka lang, ingay ko ba? Pwes mo na. Yan. Isda. Yan. Ayan. Ano pa? Anong gusto sabihin sa'yo ng person na to na si Page of Wands? At ito dagdag ko, huwag mainggit. Lahat na yan, pag nanggagawa ng evil, di ba? Lahat na yan. Kasi the root of all evil is inggit. Pag nakaramdam kayo ng inggit, sabihin nyo na sarili masama, yan, hindi yan tama. Tricks na ng demonyo at devil para makuha yung kaluluwa ko, gano'n sabihin. O, diba? Masanay kayo na hindi na kayo makaramdam ng inggit. Mali yan, di tama yan, o, diba? Gano'n sabihin nyo, sarili nyo.
Hanggang masanay na kayo na hindi na kayo makaramdam ng inggit. Pag nakaramdam ulit kayo ng inggit, reject na lang ng feelings yan eh. Anong pala ako kung gagawa ako ng schema, tisit at plots? Diba? Ganun ang sabihin nyo na, no? Ganun ang maramdaman. Actually, hindi ako gumagawa Hindi ako gumagawa ng scheme, plots, evil, or sa mga taong nakaramdam ako ng inggit noon, kahit immature pa ako, hindi ako ganun. Yung iba talaga, gumagawa sila ng evil, schemes, at plots, yung mga tao. Marami siguro yung ganun. Dahil lang sa inggit na naramdaman nila. Napaka-unfair yun, guys. Napaka-baluktot nun. Napaka-injustice nun. Hindi makatwiran yun eh. Kung ako yung pa-judgen, yung ma-judge, hindi talaga makatwiran yun. Dahil lang sa inggit na naramdaman or insecurities, nagagawa kayo na insecure ka dahil mas maganda siya, mas attractive siya, yung gagawa ka ng evil at harm at ikadestroy ng tao na yun dahil nainggit ka o na-insecure ka kasi mas maganda siya, mas attractive siya, mas successful siya. Ay, baluktot yun, guys. Hindi makatwiran yun. Kung ako yung Of course, kasi Jesus Christ naman eh. Hindi talaga makatwiran yun. Kahit sino pa ang pa-judge niya. Maliban ang baluktot ay para sa kanila tama yun. Sa mga sanay na ganun ang ginagawa. That's evil. Sign of evil ha. Yung ganun na mang-harm ka dahil lang. Yung manggagawa ng scheme, tricks, evil, harm, or anything na plots and panghalit, pangharm. Ika-destroy ng kapwa mo dahil lang sa naramdaman mo inggit. Napaka-injustice na hindi makatwiran yun. Napaka-evil na gawain yun. That's how I see those doings. No? Pag tinuruan yung sarili nyo ng huwag mainggit, na mali ang mainggit, masama, evil yan, masasanay nga kayo. Kasi yung iba, tinotolerate nila yung nararamdaman nilang inggit at insecurities. Kasi yung insecurities ay parang you feel insecure. Kasi nga, yun na nga yun. Kasi parang kinukumpara mo yung sarili mo sa kanya. Ay, ba't siya mas maganda, mas attractive? Ganun. Diba? Mas good looking, mas maswerte, mas blessed. Pero you know what? Yung kayamanan ay galing yan sa devil. Tama po ba, Lord Jesus Christ? Yung kayamanan ay galing sa devil yan. Tama po ba yun? Yung sinabi ko. Tama yun. Yung kayamanan ay galing sa devil yan. Kaya nga yung mga sumisikat, mayayaman, ay mga ano yun eh, mga evil doers. Mga ano yun sila, yung mga hindi makatwiran, mga hindi patas kadalasan, mga gahaman, mga walang awa sa iba. Parang mga ano ba, mga mahirap siya magsalita kung magsalita ng word na malayo sa ano eh. At yung mga, di ba sa Hollywood, nagbibenta yun sila doon ng kaluluwa nila. Madami po ba sa Hollywood actress at actors at mga nasa Hollywood, Lord Jesus Christ, ang mga nagbenta ng souls nila? Hindi naman marami, hindi daw. Punti lang ata, punti lang. Siguro, may kalahati po ba sa kanila nagbenta ng souls nila sa devil, doon sa Hollywood? Walang kalahati. Hindi naman lahat. Meron akong matino. Pero, di ba, tingnan nyo ang nangyari doon sa may LA, sa Los Angeles. God talaga ang nag-punish sa kanila kasi proud pa silang godless town doon. Tapos mga addict yung nandun, maraming addict doon. Amerika yun eh, legal yung drugs doon eh. Tsaka, madaming gumagawa ng witchcraft doon. Occult practices, mga ganyan. At godless town nga daw sila eh. Diba? At saan nang galing yung sunog sa kidlat? Talagang nagsunog sa kanila. I clarify ko pa. God po, Lord Jesus Christ ang nagsunog doon.
sa California, no? Oh, God. Dun sa LA. O, saan galing Skidlat? O, diba? Galing sa langit yun. Kaya sa God ang nagsunog dun. Kasi, mga masasama ngayon. Kaya, mali yung kay Catherine Crick Lord Jesus Christ na tinotolerate niya yung mga parang kinukonsinti niya yung mga evildoers, no? Yung masasama. Mali yung kanya na yun, ang tinotolerate niya kasi mapupunta sa impyerno yung kaluluwa ng mga tao na yun. At patuloy sila sa gawa ng kasamaan at evil. Na yung pagiging masama pati. Pero ginagawa yun ni Catherine Crick dahil ayaw niyang magalit sa kanya for sure yung mga tao. Ayaw niyang hindi na magsimba sa church niya. Pero ano naman talaga yun eh. Anointed po ba yun si Catherine Crick, Lord Jesus Christ? Anointed. Ha? Hindi siya anointed. Ano yun? Nasa side po ba ng... hindi naman siya anointed. Yung sinasabi niya anointed, hindi daw. Ano siya? Yun ang sinasabi niya anointed siya eh. Anointed. Yun nga, anointed. Yun ang sinasabi niya anointed daw siya. Tapos, pero sugo po ba talaga yung si Catherine Crick, Lord Jesus Christ? Upright po ba yan? Yung Four of Wands. Hala, hindi siya sugo? Ba't sabi dati sugo? Mga angels yung nasabi nun, yung nag-guide sa akin dati. Na parang, at chosen one po ba si Catherine Crick, Lord Jesus Christ? Chosen one. Chosen one siya, hindi siya sugo. Akala ko sugo. Kaya pala nung una, tinanong ko si Yahweh noon, kung sugo, hindi daw. Chosen one pala siya. Yung mga angels na nasabi nung nasugo siya. Yung pinaklarify ko sa angels, kung sugo ba yun. Ayun. iba yung sugo. Yung English ng sugo ay messenger. Search nyo na lang. Ambassador. Parang yung mga related. Representative. Ano po yung sugo? Representative of heaven, Lord Jesus Christ, no? Oo, representative of heaven yung sugo. Ako po ba representative of heaven? Or representative of heaven? Ako. Sugo nga ako eh. Kaya pala nung kay Yahweh ako nagtanong noon, hindi talaga. Kaso lang makulit talaga ako, pinaklarify ko sa mga ibang guides. Sugo ba? Ulit-ulit. Sugo ba talaga yun? Sugo ba yun? Hindi nga siya sugo, guys. Kasi makulit talaga ako eh. Pulit-ulit, kaya siguro na nakulitan din nga siguro sila sa akin. Ang hirap ko kasi makumbinsi talaga, guys. No? Kasi hindi naman nila sinabi yun sa vision ko, yung tungkol kay Catherine Crick. Dito ko lang kinlarify kung sugo din ba yan. Kasi di ba nakagawa siya ng miracle. Chosen one siya. Pero hindi naman siya anointed. Ano lang siya, yung parang chosen one para magpagaling, gano'n yun, mga chosen one pala. Yung mga nagagawa ng chosen one. No? Kahit sino, siguro, basta pinag-aralan yun o pag nagpaturo, siguro makapagpaalis din niya ng mga ano. Ganun ang mga lalo pag chosen one. Chosen one siya, guys. Pero mali yung kanyang parang hindi okay yung pagpipreach niya, parang kinukonsinti niya, tinotolerate niya yung yung iba niyang sinasabi, parang tinotolerate niya yung kita niyo sa lugar nila. Godless na. Natakot yun, nahiya siguro yun, natakot yun na hindi na magsamba sa kanya yung iba. Hindi na magsisimba doon sa church niya. Kasi magagalit na sa kanya yung mga tao. Ganun talaga, pag sinabi mo yung totoo, magagalit sa yung mga evildoers, yung mga masasamang tao. Pag tinamaan sila, magagalit talaga. Pagka tinira o pagka sinabi mo yung mga ginagawa nila na mga ganun, ay ganun sila para ma-irritate yung inner demons nila eh. Pero chosen one siya. Ayan. Ang galing nga niya eh. Napapalayas yung mga demonyo at may faith kasi siya, guys. Diba?
So, ayan. Pero yung sama ng loob ko, na parang, dahil parang ako talaga yung tinitira niya dun sa isa niyang video na pinagmamalaki yung gifts na galing sa God. Wala na yun. Madali na naman ako makapagpatawad, mag-forgive. Wala na yun. Baka, nasulsulan ng devil. Baka ganun. Nasulsulan siya ng devil or Jesus Christ. Nasulsulan yun ng devil na ganun ang kanyang isasabihin. Baka nakaramdam ng inggit. Kasi sinabi ko madami akong gift. Nakaramdam siya ng inggit. Blinded ng inggit. Parang nahirapan siya na ma-take na may mga gift ako. Kasi hindi naman kasi taong origin ko. Kaya hindi kailangan ikumpara yung sarili sa iba. Kasi iba-iba nga yung tao di ba? Be contented kung anong meron. Ako nga, contented ako sa buhay ko ngayon. Hindi naman malaki yung kinikita ko. Simple lang yung buhay ko, ordinaryo. Nakontento nga ako, hindi nga ako mayaman madami pa akong obligasyon, may mga hayop pa akong pinapakain, ang dami kong, may mga aso pusa kasi akong mga sinave, binigay kasi ayaw na nila. Tapos yung iba, sinave ko kasi kawawa naman, sagasaan, tapos walang mag-alaga, walang magpakain, Dapat ganun din kayo, lalo kung madami naman kayong pera o malaki yung kinikita nyo, mag-save din kayo ng mga hayop. Kung gusto nyo lang, hindi naman pinipilit yun. Yung marunong mahabag, yung marunong makaramdam ng empathy ba, ganun ba? Ayan po hindi nakapagtataka at ayaw ng maraming tao ang katotohanan. Ayaw ng maraming tao ang kabutihan. Yung ina-idolize ay yung mga evildoers din, yung mga nagbibenta ng kaluluwa, yung sa devil, yung mga masasama, yung mga huwad, yung mga pretend. Hindi ko sinasabi ng huwad si Catherine Great, hindi chosen one nga yan Kaya pala makulit lang ako, gusto kong i-clarify kung sugo ba talaga siguro ewan ko kung bakit nung kinlarify ko na, nung kinawaan ko ng reading nun, ay sugo daw. Yung pala, chosen one pala siya. Chosen one pala yun. Ako yung totoong sugo. Galing sa langit. Hindi yung yabang, totoo naman yun. Yung yabang ay walang katotohanan. Bahala kayo kung ano isipin nyo. Basta kung ano yung totoong alam ko, diba? Kung ano sabi sa akin ng God, yun lang. Yun lang sabihin ko. Paniniwalaan ko. So, ayan. Merong magte-take na action sa iyo si Page of Wands. At yan ang the one. O pwede ding destiny mo yan si Page of Wands. Upright ba to? Destiny mo yan. Page of Wands. At mukhang ex mo yan na magra-raise sa'yo. Ex mo ba yan? Ex mo yan na magra-raise sa'yo, pero yan ang destiny mo. This is a collective reading, guys. I'm just reminding you. And yung sa akin, ang mga pinagdaanan ko, ng mga inatake ako ng mga witches noon, mga challenges lang yun, guys. Mga ano lang yun. Dumaan lang ako sa preparation. So kung kayo inatake ng mga witches, defend yourself. Protektahan nyo. Nalangin na kayo na manalangin. At kung may manggagamot, magpagamot kayo, no? At
Pwede nyo ding gayahin yung ginagawa ni Catherine Creek na may authority sila spiritually na mapalayas yung mga demonyo. O, pagka magawa nyo yun, ay madami kayong matutulungan. Ganon. Hindi lang sarili ninyo, hindi lang pamilya ninyo, iba din na mga pinipisti ng mga witchcraft, spirits at mga demonyo at mga demons, devil, mga ganun pa. Ano yung feelings ngayon ni Page of Wands sa'yo? Page of Wands na to. In reverse eh. Parang tinatamad na mag-invest sa'yo. Hindi. Tinatamad na feelings na sa'yo, na maging generous sa'yo. Hindi siya tinatamad na maging generous sa'yo. Hindi siya napupush na mag-invest sa'yo. Pwede. Parang hindi lang siya napupush na mag-invest sa'yo. Ngayon na yun ang feelings niya. Parang hindi napupush yung pinupush siya ng desire niya, ng emotion niya na mag-invest sa'yo. Ganon. Ano pa ang feelings ni Page of Wands na to, ng person mo sa'yo? Feelings niya. Parang what's with the Emperor here? Hindi lang siya napupush. Determined naman siya. And positive. Kulang lang sa push. Yung gano'n na mag-invest sa'yo. Parang kulang sa yung pinupush talaga siya. Na yung alam niyo yung strong push na mag-invest sa'yo. Yun. Kasi in reverse eh. Pero driven naman siya and determined naman siya. And positive naman siya. Willing naman siya mag-take ng action, no? Porsigido naman na mag-take ng action para mapangasawa ka niya. Oh. Kasi gusto ka niyang mapangasawa din talaga eh. Parang kulang lang talaga sa fire, push. Sa push. Parang hindi siguro nagmamadali. Hindi siya nagmamadali. O hindi siya nagmamadali na mag-invest sa'yo. Parang ang gusto niya yung stable din siya. And feeling secured on its own. Parang ganon. Para hindi siya ma-outbalance. O para hindi siya ma-outbalance. Para stable, grounded siya. And yung umpisahan ninyo ay parang kumbaga hindi niya minamadali talaga. No? Kailangan niya nang gawin yan. Mag-invest. Para mag-umpisa sa from the start na grounded, matibay yung pundasyon, and it will grow continuously. Ganon. Ano ang gusto sabihin sa'yo na Page of Wands? Gusto kanyang pakasalan, magkaroon ng balance sa inyo. At ano pang gusto niya sabihin sa'yo? Nag-overthink daw siya sa'yo. Hindi siya mapakali kakaisip sa'yo. Ano pa, Lord Jesus Christ? Kasi in reverse tong isa na to. Hindi siya makapag-focus sa work niya, sa ginagawa niya na yung studious siya ba?
So, work niya, kasi kakaisip ng kakaisip sa'yo, parang, palagi na lang siya nag-iisip sa'yo. Ang gusto niya, isip siya ng isip sa'yo eh. Tama po ba? Na ang gusto niya, isip lang siya ng isip sa'yo. Hindi daw ang gusto niya, isip lang siya ng isip sa'yo. Parang wala siya magawa kundi isip siya ng isip sa'yo, na parang hindi siya makapag-focus sa ginagawa niya talaga. Yun na nga talaga na, parang nagja-juggling siya, nag-overthink, ganun ba? Sa'yo. Nag-isip ng isip. Parang, yung pagod na yung isip niya, kakaisip sa'yo. Yung, hindi nga siya makapag-focus sa ginagawa niya, yung work niya, kung ano man yun. Parang yung work nitong person na to ay nagsusulat, may plano, gumagawa ng plano, baka engineer o architect or writer, or nagsusulat ng poem or lyrics, journal, o ewan ko, or gumagawa ng sketch, or gumagawa ng plans, designs, pwedeng ganun ha, related sa writing, or designing, or plans, or may papel at ballpen siyang hawak, mga ganun ba? Hindi daw siya makapag-focus doon sa ginagawa niya kasi ikaw ang nasa isip niya. Ikaw ang nasa isip niya. See, dahil ikaw ang nasa isip niya. See, yun. Yan. Isip nga siya ng isip sa'yo. Distracted yung utak niya kahit may trabaho siya. Kakaisip sa'yo. Ikaw kasi nasa isip niya. Meron pa po ba na dapat sabihin dito, Lord Jesus Christ? Ano pa? Ang gusto sabihin ng person na to, na page of one sa kanya. Hindi mapigilan ang damdamin, hindi na siya defensive. Hindi na daw niya mapigilan yung damdamin niya ng isipan niya. Hindi niya na na-restrict yung sarili niya. Hindi niya na pinipigilan. Hindi niya mapigilan. Yun ang tamang word dyan. Kasi malungkot siya, matamlay siya. Hindi siya contented, hindi siya satisfied. Hindi siya nag-enjoy, hindi siya happy sa buhay niya, no? Without you. Kaya talagang yun ang nabibigay sa kanya ng bravery, courage, na mag-risk sa'yo. Di ba? Hindi na daw siya defensive din. So, ito na lamang for collective reading. Madami ba nagkakagusto sa'yo? So, madami. At isip ng isip yun sa'yo, parang naging baggage ka na sa utak nila. Hindi sila matigil kakaisip sa'yo. Hindi sila matigil kakaisip sa'yo. Gustong-gusto ka nilang mapasa kanila. Oh my gosh. So, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakarasan na yun sa reading nito.